Good morning, Philippines! Matagal din po tayong hindi live streaming dito sa ating pong Facebook page na Usapang Pilipino. Ang tinig ng biyaya at pag-ibig. Ang damdamin, pananaw at kaisipan ng Pilipino. Naisip ko pong mag-live streaming ngayong umaga ng Miyerkules, ika-24 nitong Hulyo, taong kasalukuyan 2024. Marami po akong sasabihin pero kaunti lang ang ating notes dito, no? Sapagkat may mga observation tayo, ano po. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyong lahat, ngayon ay ika-3 araw na maulan. At dahil dito, ito ay nagdulot na ng pagbaha dito sa Luzon, magsimula dyan sa Manila at sa iba't ibang bahagi ng mga lalawigan hanggang dito sa Central Luzon. Ano po? Ako po ay nag-uulat mula dito sa Mapandan. Okay? Kaya nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan, ano? At merong post yung isang kaibigan ko na yung lugar nila, bagamat yung kalsada parang ilog sapagkat napakalakas nung tubig pababa mula doon sa may taas sa kanila. Actually, nandoon yung sila malapit sa batasan. No, talagang malakas itong ulan na ito, mahaba, no? Bagamat ang bagyo ay hindi pumasok sa atin, pero dahil hinuhugot niya yung habagat, okay, nagdulot ng ulan, no? Iyon ko muna yung aking aircon, medyo mainit. Magbigay ng commentaries o analysis, kung masabi mong analysis, patungkol doon sa state of the nation ng ating Pangulo. So, una sa lahat, ito ay taon-taon na ginagawa ng Pangulo as mandated by the Constitution, that he is to state the nation, okay, and report the state o ang kalagayan ng ating bansa, no? Ang kanyang introductory words ay patungkol sa bigas kaagad, patungkol sa pangangailangan, ang mga basic na pangangailangan po ng ating mga kababayan. Agad-agad tungkol sa bigas, mahal na presyo ng bigas. And then he continued to state the need of agricultural inputs, outputs,
or other things that must be done in our agriculture in a modern approach, okay, para lakas pa ang output o ang products. Pag marami ang products, of course, magmumura ang bilihin, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa palay. Okay? At hindi na nangangahulugang mag-i-import tayo, at kung may importation man, ay hindi yung pinaka kailangan. Kung baga sa ano, pang reserva lang if in case. Okay? Pangalawang kanyang in-address sa yung technology and then education, okay, security, another one. May mga report siya patungkol po sa crime arrested or addressed, tulad ng mga drugs and other many menace, ika nga sabi nila, patungkol sa ating o laban sa ating bansa. There are two things that have caught or have caught my attention, at siguro lahat din, no? Okay? Mapapansin nyo sa screen, he wants to have what we call extermination. Hindi lang strategy, sabi niya, extermination of illegal drugs. Sana nga matanggal yan. Pero ito ang yung susunod niyang pakinggan natin, tapos let me just make some comments. Okay? Let's try. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in height. Okay. Ito yung aking isang obserbahan. Ito yung foreign policy issue, especially in relation to our territorial jurisdiction, or what we call the sovereign territory of our beloved country. At sinabi ni President Bongbong na we cannot yield, we cannot compromise, we will not give up. Na any single inch, hindi man niya quote-unquote direct sinabi.
Pero pinakita dito yung kanyang strong stance and determination. However, in a nice approach, peace, and of course, sa bandang huli pa ng kanyang speech ay sinabi niya, seeking also other nations with the same spirit. Okay. Maganda po yung kanyang tinura na yan. Medyo pati yung kanyang anong tawag doon? Gesture. While he was delivering the message, medyo nag-reflect yung matandang FM sa kanyang itsura dito, sa pag-deliver niya. At napakaganda, no? Ay ako mismo, no, ay medyo naantig ika nga ang ating damdamin ng pagiging nasyonalista natin, yung ating pagiging Filipino. At nawa po ay totoo na tayo ay maging matatag. Maliit ang ating bansa kumpara sa China, di ba? At when it comes to arsenals, weapons, malayo tayo. Kung ikukumpara natin. Pero nawa, sana ay ipakita natin. Marami naman mga bansa na magsisimpatay sa atin. Marami naman bansa na tayo nakakampi sa atin. But you know what? This is one thing that we must master of. Kung hindi man maging strategic. Okay. Sabi niya dito sa dito nakalagay, the Philippines cannot yield, the Philippines cannot waver. Yun. Kinakailangan natin ng strategic thinking. Alam nyo, ang strategy ay napaka importante. Not only in warfare, okay, but most especially in planning, in preparation, and in management. Nagtrabaho po ako sa isa sa pinakamalaking global company, oil petrochemical companies or company in Saudi Arabia. You know where I was assigned or where I work, doon po ako nakapagtrabaho sa strategic workforce planning ng Saudi Basic Industrial Company. Global po. By that time, nasa 43,000 employees global. Okay? May mga actually may sabi Philippines eh. Oo. At kung hindi ako nagkakamali sa aking memory nung panahon na yun, may mga 4 or 6 na empleyado lamang
dito sa Pilipinas sapagkat ginawa lang nilang parang maliit na unit dito. Pero doon sa Saudi Arabia, doon po ako nagtrabaho sa headquarters. We were in 8th floor. Nasa 8th floor po kami. At maganda ang trabaho. By that time, 2011, I was one of those who crafted a 5-year strategic workforce planning. Okay? Natasan ako na ilagay ito sa PowerPoint presentation. Okay. Ang strategic workforce planning is defined to be hiring the right people at the right time, at the right place. So, kung kukunik natin ito sa ating bansa, sa national issue. So, the same. Putting the right person with the right managerial skill, and of course with good perspective, prognosis of what may happen. Strategy is involves also the future. Kaya tama lang yung pag-address ni Presidente. Nilagay niya sa, for example, sa defense natin, nilagay niya dyan yung isang, hindi ko naman sinasabi malapit akong kaibigan, pero kilala ako ni Secretary Gibo Chuduro. Once upon a time, Tarlac, nagkasama kami niyan. Binigyan niya ako ng program sa PCTC. Nagkahiwalay kami ng sandali lang, pero when I work under the office of the Speaker of the House, then Joe De Venecia, ay lagi kami nakapag-uusap. Pinupuntahan ko siya sa opisina, minsan sumakay ako sa kanya sa sasakyan. We were thinking many things, no? At hindi ang pinag-usapan natin hindi chismis o mga bagay na parang walang impact. At we were discussing many things. Marunong yun, magaling yun. Hindi nagsasalita ng basta-basta si secretary na hindi niya pinag-iisipan. Okay. So, napahanga ako sa kanya. Speech ni PBBM when I was monitoring his State of the Nation address, lalo na pagdating dito sa West Philippine Sea issue. Okay? Ang po riyan, kinakailangan may magaling talaga na nakikipag-usap. The issue in West Philippine Sea, marami na tayong narinig dyan. It will not end. Okay?
marami nagsasabi napakayaman ng West Philippine Sea. Okay. Kaya yung exploratory what we call this, exploratory dialogue or plan ay laging nasa table yan. Kahit papalit-palit na tayo ng presidente, it will always be open. What is important is that we keep the peace between nations. Okay. By the way, being a pastor, being a religious leader, if we will connect this in our biblical perspective, at lalo na sa last days event, which is my favorite topic. Ang China, hindi ko, honestly, hindi ko masyado nabasa sa Bible when it comes to conquering lands. Kundi mabuti pa yung Pilipinas, meron in the islands of the East. Meron na, nandoon pa tayo eh. But anyway, ganito yan eh. Kung sakasakaling papahintulutan ng ating Panginoon, bago siya dumating, may mga bansa talaga na very very powerful. Okay. What is more mentioned doon sa Gog and Magog mentioned in Ezekiel chapter 38 and 39 refers to Russia. And since Russia is allied to China, that is most probably because of their what we call communistic what is this? Communistic principle. Okay. So, very dominating countries po ang Russia pagdating doon sa biblical point of view. As I said, because of their communistic principle. And listen, Gog was annihilated by God in Ezekiel chapter 39 and chapter 39. Okay. Pinalo ng Panginoon. And they were found no more. You know what? It is because they don't believe in the living God. Hindi sila naniniwala. Wala silang Diyos eh. So, all the nation that don't believe God will later on in the future be annihilated by the power of God. Okay, we do not know how God will do that, but He will do it. And He said, sabi nga sa Ezekiel, para ipakita ng Diyos kung sino siya. Okay, yan po ang aking take pagdating dyan sa West Philippine Sea. We will connect it in a biblical point of view. Okay, talagang may mga bansa na magdodominate. Okay, now as I said, ang China hindi ko masyado nakita. May mga pastors na
nagsasabi na yung China raw ang magpapadala ng may mga forces doon sa Battle of Armageddon when the Euphrates River ay matuyo. Pero, you know, what is revealed are only those things that I expound. No? I do not deal more on implication. Okay, beyond that, medyo tahimik na ako kasi wala. Tahimik ang Bible eh. When the Bible is silent, do not make any assumption. Okay? Kaya maraming naliligaw dyan. Let's go back to sa sinabi ni Presidente tungkol sa sa stand niya sa Philippines. That's good. That is an excellent speech. Excellent speech, ha? Okay, so that's it. Another one that I want to point out, Taiwan ko kung kasunod dito yun eh. Tingnan natin yung tungkol sa Pogo. Okay, meron siya dito eh. Tingnan natin. In-appreciate niya, by the way, yung Marines, yung mga Navy, Coast Guard, all those who are in forces, and even the fisher folks in West Philippine Sea for watching the integrity of our territory. Matyaga sila nakikipaglaban sa mga Chinese forces doon. Bagamat binubumba na sila ng tubig at lately nga, di ba, mayroong nangyaring hindi maganda doon. Okay, that's good. Mr. President, sundin nyo yun, yung speech. I salute you on that speech. Diligence and meticulous attention. We look to the cooperation of our colleagues in the legislature, not only that our proposed national budget be approved in your usual timely manner, but it be adhered to as closely as possible. Nakiusap siya. We expect Nakiusap siya na yung budget daw dapat may pasa sa tama. At expected time para, of course, alam nyo, hindi naman makakakilos ang ating government kung hindi magbibigay na may papasa sa takdang panahon ang budget na sinabmit ng Pangulo. Okay. all agencies to ensure that every centavo allocated will be judiciously spent for our urgent priorities and socially impactful programs. Okay, sabi niya, hanggang sa huling sentimo ay judiciously be implemented doon sa mga priorities. Okay, that's good. Mga kababayan, sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaan. Dahil ito ang pangunahing hinaing ng taong bayan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Ayan, na-address niya dito, no, yung minsan dahil sa kahirapan, kumakapit yung karamihan sa mga maling mga pamamaraan, at ang isa na dito yung tinatawag na pogo. Okay?
Ito yung sinasabi nilang, ewan ko kung tama yung aking definition, Philippine overseas gaming. Okay? Karamihan nito nagpapatakbo mga Chino di ba? Tingnan natin, pakinggan natin yung ano niya. Sa pagkasabi ni PBBM, ano ito yung disguising, no? Nandyan yung scamming, money laundering, white slavery, or prostitution. Okay? Human trafficking. Sabi niya ito, drugs, kidnapping, and even murder. Ano ang dapat gawin dito? Pakinggan natin siya. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all logos are banned. Okay. Dito napatayo lahat ng mga mambabatas Nakita ko nga dito pati yung mga left-leaning or progressive group daw na mga congressman tumayo, pumalakpak din Simula, sabi niya nung sona niya, no? Effective today, all pogo Arban. Dahil ito ang matagal na pinag-uusapan dyan sa Congress at saka sa Senate, di ba? Pinapatigil na yan, kaya nga naapektuhan yung isang mayor. Isang quote-in-quote na mayor, alien pala siya. In a sense, hindi pala siya talaga Pilipino. Napatunayan yun ng NBI, di ba? Isa ito sa mga sabihin naman natin ay paano ko i-address ito? Paano ko sasabihin ito? Yung very strong stand ang ginawa ng Presidente dito. Marami ang maapektuhan in a sense kasi doon sa bawat lugar na kung saan may pogo, ay marami rin na-i-employ ng mga Pilipino. Pero minsan, alam mo, hindi natin kinakailangan tumahak sa maling landas. Hindi tayo maaaring dapat dumaan doon sa mga illegal para lang sa ating hanap buhay. Isipin din natin ang kapakanan ng buong bansa, ng ating ekonomiya, sapagkat illegal activities ito Kaya nga considered na illegal activities. Sabi niya, pinatitigil niya na at wala nang tatayong pogo sa buong bansa. Okay? Katunayan, inatasan niya dito yung labor, ano pa ba yung iba, yung mga ibang related agencies na pag-aralan kung ma-displace man yung mga Pilipino hahanap buhay sa mga pogo. Okay, papag-aralan nila na gusto yan. That's good. Titigil na dapat tumigil na yan. Hindi dapat pahintulutan niya. Okay? Pero, Mr. President, gusto kong sabihin sa iyo, medyo i-address ko naman ang konti. Yung iba pang mga illegal activities tulad ng mga illegal gambling sa Pilipinas. Kaya pumapasok sa mga malalaking ganyan ang karamihang kababayan natin sapagkat may mga nagsisimula yan sa maliit. Di ba?
ang laging nasa isip natin, kawawa naman yung mga Pilipino na walang ibang pinagkakakitaan. Marami pong paraan para mabuhay tayo ng disente, mabuhay tayo ng maayos. Okay? So, however, I really appreciate the President and commend him for standing against such illegal activities, banning it for at once. Okay? So ito yung dalawang bagay lang na medyo gusto kong bigyan ng komentaryo sapagkat nakakaantig ng damdamin ni Kaan. Oo, di ba? Pero sana po, mahal na Pangulo, ito ay hindi lamang hanggang speech. Kundi ito ay magpatuloy strategically ma-address talaga. I would like to comment, pahintulutan niyo po ako, yung pong pag-absent ng Vice President. Okay. She may have intended not to attend because she has other priorities. Hindi naman nakalagay sa Constitution na she must attend the SONA, no? Though it would be different kung nandoon siya. Maaaring nagbago ang atmosphere kung nandoon siya sapagkat alam naman natin sa ngayon medyo may counting gap na sila ng presidente. Ngunit nais kong pahiwatig na doon sa mga ibang komentarista na nawa ay hinay-hinay tayo. Ang iba kasi gusto nila mag-aaway ang presidente at vice presidente. Hindi na nga sila maayos. No? Kaya nga nag-resign si President, si Vice President Bibi. It's because she is no longer happy within the circle of the President's cabinet members and maybe those who are closer to the President. So, hindi na siya masaya. So, anong gagawin mo? Kaya po, pero kung ako naman na mag-advise kay Bibi, I should have attended. Okay? And then after that, immediately she can leave and go to the others need of her attention. Nasa Bohol siya that time, sabi niya. So, there are repercussion kapag patuloy na napayuhan ng di maganda ang BP natin. Ako hanga ako sa kanya, may mga strong conviction sa ilang mga bagay na ginagawa niya. Nangihinayang nga ako na siya ay nag-resign from being DepEd Secretary, which is the biggest anong tawag natin dito? Government department. Napakadami yan. Pilipinas yan.
when you are in that position maabot mo hanggang doon sa kasulok-sulukan ng barangay because of the teachers that serve the Department of Education. Okay. So, let us focus on the nation building. Okay? Let us contribute to the peaceful situation. As preachers, as pastors, the transformation of the lives of our fellow Filipinos are far more important. Okay? Because when a person is transformed spiritually, he will have brighter perspective in life. Okay? Blessed is the nation whose God is the Lord. Okay? So, maraming salamat sa pagbigay ninyo ng panahon dito sa aking programa Usapang Pilipino. From time to time, magla-live po ako dito. Pero I have a program in my Facebook. Ang tawag doon? Doon sa aking Facebook. Okay. Sa Facebook portals, yata ang tawag. Meron akong program po every Thursday na Bible prophecy exposition. Okay? At nawa ay doon sa mga maaabot nito, try to find me in my Facebook. And then tune in kayo, like my programs, share it. Yung Bible exposition, napaka-importante po. We have to learn a lot of things regarding the end times event. Because the plan of God is for those whom He loves will be with Him in eternity. Okay? So, how to be assured of our salvation? Please, tune in. Every Thursday, 7 o'clock,